Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Si Mari. Pilipinas. Let's get ready to rumble! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga taga San Jose del Monte. Maraming salamat sa ating Panginoon sa magandang panahon na binigay sa atin. At siyempre malusog na pangangatawan. At sa inyong lahat, magandang hapon po. Ako po ay narito para hingin po ang inyong suporta ngayong darating na halalan. Alam niyo po, ang laban ni Manny Pacquiao para sa mga mahihirap. Kaya tuloy ang laban ni Manny Pacquiao para sa mga mahihirap. Yung programa nating libreng pabahay at saka sariling hanap buhay, tuloy pa rin po yun. Pag tayo po nabalik sa Senado, sisiguraduhin ko na maging batas yung pinal ko dati, yung Senate Bill number 2463 po na nakaraang Congress. Hindi nga alam po naging batas, pero ano po yon, Free Public Housing Act na libreng pabahay nationwide sa mga Pilipino na walang sariling bahay. At siyempre po, pinaka-importante, sisiguraduhin natin na programa ang ating gobyerno para sa pagbibigay ng sustainable livelihood para sa mga pamilya na walang hanapbuhay at walang income sa bawat araw. Yan po ang aking karanasan na gusto kong ipakita sa lahat ng mga Pilipino, tulungan ang mga mahihirap dahil doon po ako galing sa pinakamahirap po na sitwasyon. Pasensya na po kayo, kaya ako nakaganito kasi nagmotor lang po ako papunta dito. Hindi po bike ang dala ko kasi kung bike, matagal ako makarating dito, kaya motor lang ang sinakyan ko papunta dito. Pero gayon pa man, nais kong pasalamatan ang sambayanang Pilipino dahil po sa inyong suporta at pagmamahal, lalo na sa aking boxing career. Dahil po sa inyo nakilala ang Manny Pacquiao, hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dahil po yan sa inyong lahat. At yan ay malaking utang na loob na tatanawin ni Manny Pacquiao habang ako'y nabubuhay. Kaya naman, pagdating sa pagsiservisyo, gusto ko ialay ang aking lakas, buhay, para matulungan ko ang mga mahihirap kung saan ako nanggaling. Si Manny Pacquiao, ang inyong ninong, ang magbabantay para sa kapakanan, makipaglaban para sa kapakanan ng mga mahihirap at maliliit na tao. Yun po ang aking commitment, hindi lang po sa inyo, ang aking commitment sa Panginoon. Dahil kung sa inyo ako magkukumit, pagtalikod nyo, pwede ko kayong lukuhin. Pero pag sa Panginoon ka magkumit, kahit nakatalikod kayo, hindi ko kayang lukuhin at bulahin. Kaya naman po, ako'y nakikiusap sa inyo, 12 naman po kaming lahat na grupo ng Alyansa. Huwag niyo po sanang kalimutan ang number 15 na si Manny Pacquiao. Kahit doon na po sa panghulin yung listahan, masalin ninyo ang Manny Pacquiao. Maraming salamat po. At dito po sa grupo ng Alyansa, sisiguraduhin namin na ang bawat Pilipino walang maiwan at lahat kasama sa pag-asinso. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Absent ang senador ng pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto. Sa pagpili. Thank you. Maraming pong salamat sa inyong nakatutulig na palakpakan. Maraming salamat. Binabati ko ng magandang hapon ang lahat ng Dabarkads dito sa San Jose del Monte. Ang dami natin. BBM nandyan na. Salamat po. Itong pagkakataon na kami makapaglahad sa inyo. Once upon a time, BBM. ako po'y naging vice mayor ng pinakamalaking lungsod sa buong Pilipinas, yung Quezon City. Doon ko nakita ang mga problema ng LGU, mga local government units. May problema sa calamity fund, may problema sa
family courts, may problema sa droga, at yung Cebu, nung panahon na yon ay regulated drug lamang. Nung hinalal niyo ako sa Senado noong 1992, isinaayos ko yung calamity fund, kinreate ko yung family courts, at saka kinreate ko rin yung Philippine Drug Enforcement Agency na kung saan itinatag ko ang kauna-unahang rehabilitation scholarship doktor para sa bayan. Ngayon, nung umabot yung bayanihan 1, bayanihan 2, ginawa ko po sapagkat nandoon ang pandemic. Inabot ng Pilipinas ang isang matinding krisis. Doon sa bayanihan 1 and 2 na ginawa namin, araw-araw po pumapasok ako sa Senado kahit may COVID yung buong Pilipinas. Hindi ko po pinalintana yon. Doon po nagkasukatan kung sino ang mga leader. Sapagkat ng mga panahon na yon, ako po physically present araw-araw sa Senado kahit naganap ang pandemic. Kasama ko lagi si Senator Lacson at si Senator Tolentino. Hindi po kami nag-i-internet, hindi po kami nag-zoom, hindi kami nag-computer. Physically present po kami doon. Ang tanging nilaban na lang namin, ako ay pinagdasal ko. Sabi ko sa sarili ko, masyadong marunong ang Panginoon para magkamali. Masyadong mabait ang Panginoon para hindi ako tulungan. Kaya pagka hindi mo alam ang plano niya, hindi mo nakikita ang kamay niya, magtiwala ka sa puso niya. At nagtiwala po ako. Hindi ako nagka-COVID hanggang matapos ang term namin ng 2022. Nagawa ko po yung trabaho ko araw-araw. Yung live ko kanina, oh. Tuwing may session. Dahil po sa tulong ng ating Panginoon. At yun po ay ginawa ko kahit na ikangay at the risk of my health and my life. Kita ba kami niya? Ginawa ko po yun dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo po sa akin at sa amin. Kaya naman, dito sa Bulacan ngayon, umaasa po kami na pagkakaroon kami uli ng pagkakataon. Sapagkat kailangan ipasa natin ngayon yung 14-month pay para sa mga manggagawa. Kailangan ipagbawal natin ang fake news. At yung isang function ng Senate na importante, oversight. Kailangan namin ng oversight sa mga batas na nagawa na namin, katulad ng anti-terrorism law namin ni Senator Lacson. Kailangan bantayan yung medical scholarship. Kailangan dumami pa ang doktor sa buong Pilipinas. Kaya po kami naririto upang ipagpatuloy yung mga trabahong ginawa namin. Alright, sabi nga, we can do it. Sabi nga noon yes, we can. Hindi ba? Oh, you can, I can, we can, Bulacan. Mabuhay ang Bulacan! Muli number 5, Lingkod Bayan, Senate Majority Leader at utol natin sa Senado, ang tol ng bawat Pilipino, Senador Francis Tol Tolentino. Magandang hapon po sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Ako po ay isang dating mayor ng Tagaytay sa lalawigan ng Cavite. Subalit, naniniwala po ako na meron tayong isang dakilang lalawigan din ng Bulacan, isang dakilang San Jose del Monte, dahil magaling po ang inyong pamunuan at nagkakaisa ang mga mamamayan dito sa San Jose del Monte. Naaalala ko pa ho noon nakaraang kongreso, ako po ang nagsulong para magkaroon kayo ng isang holiday tuwing September 10, yung Tanglawan Festival. Naalala niyo po mga tol? Subalit gusto ko po magulat ng kaunti. Kung naaalala niyo, nasimula na kanina ni Senator Soto yung COVID-19, ako po yung nagsulong nung 3 Gibbs Law, kung saan nung pandemic, hulugan po tayo sa tubig, sa internet at kuryente. Subalit tapos na po yun. Ngayon, ang sinusulong ko, hinihintay ko na lang po yung pirma ni Presidente BBM. Lalabas na po yung isang bagong programa ni Tol. Ang pangalan po, Litaw. Liwanag, internet,
Tubig Assistance Welfare. Yung pong dumaan sa kalamidad, hindi muna kayo magbabayad ng kuryente. Ipaayos niyo muna yung bahay niyo. Ang magbabayad po ay silitaw. Yun po yung sinusulong ko. Hinihintay ko na lang po yung lagda. Subalit, gusto ko pong ipakilala sa inyo bilang bahagi ng aking pag-uulat at pagre-report, 3 bagong kaibigan. Meron po dito kong kaibigan si Earl Justin Saluna, 18 years old, tiga Muson, San Jose del Monte, Bulacan. First year college, Bachelor of Elementary Education. Nasaan po siya? Pakitaas ang kamay. Nasa likuran, ayun. Nasa kanan, nalilito. Ayun, nasa kanan. May bandera ng Pilipinas. 300 a week ang kanyang ginagastos sa internet load. Subalit, naipasa po natin yung Senate Bill 2966 kung saan siya at ang lahat ng estudyante, elementary, high school at college, private and public, kagaya ni Earl Justin, ay magkakaroon ng 20% discount sa internet load. Hintayin na rin natin ang paglagda ng ating mahal na Pangulo. Ang pangalawa kong kaibigan, bagamat tiga San Jose del Monte, siya po ay tumutulong mangisda, si Robert Mistal, 24 years old, ng Barangay Muzon East. Ayun, nakapula. Kumikita ng 300 hanggang 400 sa pangingisda. Subalit, may naitulong po sa inyo si Senator Tol. Sa mga tol nating mangingisda, meron po tayong sea lanes law kung saan doon lamang dadaan ang malalaking barko para maiwasan po ang mga aksidente. At ang pangatlo ko pong bagong kaibigan, dito po sa inyong mahal na lugar, si Winard Monte, 40 years old, Muson West, San Jose del Monte. Siya po ay nagdadrive ng motorsiklo. Mag-helmet ka. Ang ating pong pinasang batas ay alisin yung doble plaka law. Sa likod na lang yung plaka at para nang sa ganon ay makatipid-tipid din yung ating LTO na hindi makagawa ng plaka. Subalit ang pangarap ko sa kanya at sa lahat ng mga riders na naririto, magkaroon kayo ng sariling PhilHealth, magkaroon kayo ng sariling SSS, magkaroon kayo ng 13-month pay kung saan kayo nagdi-deliver at magkaroon kayo ng overtime pay. Alam niyo po, napakahirap ang trabaho sa Senado. Subalit, kung tutulungan niyo po lahat kami rito, bilang bahagi ng alyansa, palagay ko po, hindi lang gagaan ang aming tungkulin, gagaan din ang tungkulin ng ating minamahal na Pangulo sa pagpapatakbo niya ng ating minamahal na Republika. Muli po, sa ating mga tol dito sa San Jose del Monte, ito po si Senator Tolentino, number 61 sa Balota. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga tol! Muli, number 61 sa Balota, Senator Francis Tol Tolentino.